Pero bago ka umalis, sabihin mo muna kung may hinihintay pa ba akong babalikan. Yun ang tanong ni Nico. Nang muli silang magkita sa coffee shop, inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Basahin mo muna bago ka magdesisyon. Ako si Mara, 30 o yung taong gulang. At si Nico ang 22 anyos na lalaking minsang pinilit kong kalimutan. Sa unang bahagi ng kwento namin, akala ko sapat nang lumayo ako para hindi na siya masangkot sa gulo ng buhay ko. Pero nang makita ko siyang muli, doon ko na-realize na may mga damdaming hindi pala nadadala ng panahon. Umupo siya sa tapat ko. Pareho kaming tahimik habang lumalamig ang kape. Hindi mo na kailangan pang bumalik, sabi ko. Hindi ako bumalik para guluhin ka. Kung ganon, para saan? Tumingin siya sa akin para tuparin yung sinabi ko noon. Hindi kita susukuan. Napayuko ako. Alam kong hindi simple ang pagitan ng edad namin. Mas lalo akong natatakot dahil may pamilya akong umaasa sa akin at may buhay akong matagal. Kunang binuo nang wala siya. Pero hindi pa rin nawala si Nico. Sa mga sumunod na linggo, hindi niya ako pinilit. Hindi siya nangulit. Minsan lang siyang magpadala ng mensahe. Kumain ka na? O ingat ka pa uwi. Malit na bagay. Pero iyon ang bagay na unti-unting nagpatunaw sa matagal kong pagtatanggol sa sarili. Hanggang isang gabi, tinanong niya ako, Mara, gusto mo ba talaga akong mawala? Hindi ako nakasagot. Kung oo, sabihin mo. Aalis ako, dun ako napaiyak. Hindi ko alam, Nico, natatakot ako. Sa akin? Sa sasabihin ng lahat. Sa magiging tingin nila sa'yo. At higit sa lahat, sa sarili ko. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ko hinihingi na piliin mo ako ngayon. Gusto ko lang na huwag mo akong ituring na mali. Dahil lang mas bata ako. Iyon ang tumama sa akin. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik kami sa parehong coffee shop. Akala ko simpleng pag-uusap lang yon. Pero bigla niyang inilabas ang sobre. May laman na itong application form para sa trabaho sa ibang bansa. Tatanggapin ko, sabi niya. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman kung may hinihintay pa ba akong babalikan. Parang may humigpit sa dibdib ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ayokong manatili ako dahil naaawa ka sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko hindi ang 22 anyos na lalaking minahal ko, kundi isang taong handang bumuo ng sarili niyang buhay kahit wala ako. Kaya sinabi ko ang totoo. Kung aalis ka, hindi kita pipigilan. Pero kung babalik ka, Nico, sana ako pa rin ang gusto mong hanapin. Ngumiti siya. Hindi ko kailangan ng pangako, Mara. Kailangan ko lang ng dahilan para umuwi. At bago siya tuluyang umalis, iniwan niya sa mesa ang tasa ng kape at isang simpleng sulat, hindi kita hihintayin habang buhay. Pero habang may pagkakataon, pipiliin pa rin kita. Doon ko naintindihan na minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi yung kumakapit. Ito yung marunong umalis, pero may lakas pa ring bumalik kapag pareho na kayong handa.